Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayon araw guys, meron tayo dito phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay parang Realme C21Y yata ito guys, no. So ito guys yung likod niya guys. So yung issue guys ng phone device na ito guys ay wala siyang response guys, no. Yan. So sabi nila guys ay LCD guys yung tama guys ng phone device nito guys, no. So kapag i-charge natin ito guys ay meron naman siyang reading guys, no, pero wala siyang response guys. Yan. So kung makita nyo guys sa ano natin guys, meron siyang reading guys na 0.9 to 1.0 something guys, no. Dito guys sa ating schematic guys. Yan. So ang problem lang dito guys ay wala siyang response guys, no. Yan. So sabi nila LCD guys. So ang gagawin natin, subukan natin buksan guys yung unit nito kung LCD nga guys yung tama guys ng phone device nito guys, no. So ngayon guys ay ang gagawin natin guys ay tanggalin natin guys yung SIM card slot niya. So bubuksan kasi natin ito guys, no. Yan. So tanggalin muna natin yan. So meron pa siyang SIM card guys. Yan, sunod natin dito guys ay pwede na tayo mag-direct dito guys, no. Dito guys sa Realme C21Y na ito guys. Yan. So sabi daw dito guys ay biglang na lang ito guys namatay guys, no. So yung history naman nito guys ay wala naman, hindi naman nila daw ito guys na nabagsak guys, no. Ang problema lang dito guys ay nawalan siya guys ng display ito guys yung unit nito guys. Yan. So dito guys ay bubuksan natin guys. So tanggalin natin guys lahat guys ng mga balls nito. Yan. So subukan nga natin kung LCD nga guys yung tama guys ng unit na ito guys, no. So na-charge na rin pala ito guys ng matagal guys, pero wala talaga siyang response guys, no. So dito guys sinubukan ko rin siyang i-charge pero nakikita ko siya dito guys ay 0.9 siya guys, no, at 1.0 something guys. Ayan. So tinry ko rin i-charge pero wala talaga siyang display guys, no, or wala siyang vibrate guys. Ayan. So dito guys tanggalin natin guys yung cover nito. Ayan. So una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng battery nito guys, no. So dito guys ay na-check naman natin dito guys, no, wala naman siyang natanggal dito guys na FPC niya. Yan. So nakaano naman guys yung lahat guys ng FPC niya guys, no. Nakasalpak naman guys ng maayos guys. Yan. So dito guys subukan natin. So check natin guys yung motherboard nito guys. So tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng battery nito or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys, no. So dito guys sa motherboard niya guys ay gagamit tayo dito guys ng analog tester natin guys, no. So mag-analog tester naman tayo, gagamit naman tayo guys ng analog tester guys, no. So dati guys ay gumagamit tayo ng digital multimeter, ngayon guys ay gagamit naman tayo dito guys ng analog tester natin guys, no, para malaman natin guys kung merong shorted guys yung motherboard guys ng unit nito guys, no, or ng phone device nito guys. So positive sa positive guys, negative sa negative. So dito guys sa analog tester natin guys ay magsiset tayo dito guys ng times 1 natin guys, no, 150 mA with continuity guys. Yan. So positive sa positive, negative sa negative. Yan. So ito guys yung positive niya. Yan. So malakas yung palo. So kapag binaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive, dapat hindi siya papalo guys, no. Kasi kapag papalo ito guys yung unit nito guys ay ibig sabihin guys ay meron siyang shorted guys sa motherboard nito guys, no. Yan. So subukan natin kapag papalo guys yung analog tester natin. Yan. So makita nyo guys ay hindi pumalo guys yung analog tester natin guys, no. So ibig sabihin guys ay good board naman guys yung phone device nito guys, no. Wala naman siyang shorted guys. So ang problema lang dito guys ay wala siyang display guys, no. So try natin refresh guys. So tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng LCD nito. Yan. So titest natin guys yung battery niya, baka battery guys yung tama nito. So para matest natin guys yung battery guys ng phone device nito guys, gagamit tayo dito yung guys ng DCV guys, no. So direct current voltage tayo guys. Yan. So test natin guys yung battery niya. So ayan siya guys, no. So 3 point something siya guys. Yan. So goods naman guys yung battery niya guys, no. So ang problema lang dito guys ay wala siyang response guys, no. So meron naman siyang sa schematic natin. So baka LCD nga guys yung tama guys ng phone device ito. So subukan natin muna guys refresh bago natin salpakan ng bagong LCD.
So battery shock na rin guys. Yung i-battery shock na rin natin guys yung battery nito guys, no. So dito guys ay subukan na rin natin guys i-activate guys yung battery nito guys, no. Yan. So okay naman guys yung battery niya. Ang problema lang dito guys ay wala siyang response guys, no. So subukan natin. So i-activate muna natin guys yung battery nito. So ayan siya guys, no. So okay naman guys yung ano niya guys, no, yung battery niya nag-charge naman siya guys. So subukan natin guys, try natin i-activate guys yung battery niya guys, no. Baka na-drain lang guys yung battery guys ng unit nito guys. Yan. So wait natin, hintayin natin. Subukan natin kapag mag-display siya or try natin kapag mag-respond siya guys, no, or mag-andar siya guys kapag ibabalik na natin guys sa unit guys yung battery nito guys. So i-activate lang natin guys ng saglit guys yung battery guys ng unit nito guys. So forward na natin guys, no. Yan, so tanggalin natin. So subukan natin guys ibalik guys, no. So balik natin guys yung epic connector guys ng LCD niya guys, no. Saka yung battery niya guys. So subukan natin guys kapag magkaroon siya guys ng response guys, no. Yan. So pandarin natin. So sabi guys ay LCD guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay nagkaroon guys ng display guys yung phone device na ito guys, no, or yung unit na ito guys. So sabi nila guys ay LCD guys yung tama nito guys, no, kasi nga meron siya ditong basa guys, no. Pero nung ginawa natin yung guys yung basic way guys ay napapower natin guys yung unit na ito guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay na-open pa natin guys yung unit na ito guys. Yan. So sabi nila guys ay LCD guys, no. Yan. So okay pa siya guys. So yung ginawa lang natin dito guys ay tinest natin guys yung ano niya. Tinest natin guys yung motherboard niya guys kung meron siyang shorted, kung bakit hindi siya nagpa-power guys, no. Yan. So yung ginawa lang natin ay chinek natin guys yung motherboard nito at yung battery niya guys, no. Yan. So nung nalaman natin guys na okay pa guys yung motherboard niya at yung battery niya guys ay ni-activate natin guys yung battery niya guys, no. At yun guys ay nabuhay pa guys yung unit na ito guys. Yan. So sabi nila guys ay LCD pero ito guys ay na-drain lang guys yung battery guys ng phone device nito guys, no. So ito guys ay hindi siya matouch kasi nga naka-talkback siya. Yan. So subukan natin i-off guys yung talkback. Yan. So yan siya, na-off na natin guys yung talkback. Yan. So okay pa siya, okay pa naman siya guys, no. Yan. So natatouch pa naman siya guys. Yan. So okay pa guys yung LCD guys ng phone device nito guys, no. Yan. So ginalaw-galaw siguro nila guys hanggang mapandar nila guys, no. Pero hindi nila napandar guys at na-on nila guys yung talkback guys ng unit nito guys, no. Yan. Kaya nagkaroon siya guys ng talkback. So ito guys ay okay pa naman guys yung unit na ito guys, no. Yan. So goods pa guys yung unit nito guys. Yan. So yung ginawa lang natin guys ay chinek natin guys yung motherboard niya tsaka yung battery niya. At yung battery niya guys ay activate natin guys sa active panel natin guys, no. Yan. So nabuhay natin guys yung unit nito guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo tong video tutorial natin. Sa mga bago pa sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.